Ang bawat isa sa atin ay siguradong nananabik na masilayan ang ganda ng Pilipinas. Sino nga ba ang hindi gustong magtampisaw sa dagat at malanghap ang sariwang hangin sa tuktok ng bundok? Ngayong araw na ito, ako ang bahala sa inyo. Isasama ko kayo sa isang pagbisita sa isang lugar na magpapakilala sa inyo sa ganda ng Pilipinas habang tayo ay natututo. Kaya't kung handa ka na, tara na at sabay nating galugarin at tuklasin ang mga bagong karunungan upang mapayaman ang ating kaalaman. At huwag kang mag-alala dahil magkasama tayo sa paglalakbay na ito para hasain ang iyong kakayahan sa wikang Filipino. Mabuhay! Wikang Filipino, sulong Pilipinas! Ginoong Alvin Sipo, ang inyong teacher chinito na gagabay sa inyong pagkatuto sa Filipino. Salamin ng pagkatao, kwento ng buhay sa mundo, panitikan, tsak ibigin mo. Panitikan, tsak ibigin mo. Nung huli nating pagkikita, napag-aralan natin ang tungkol sa pagsagot ng mga tanong na bakit at paano. Ngayong araw na ito, bagong aralin na naman ang ating tatalakayin. Pero bago yan, magbalik-aral muna tayo. Sagutin natin ang mga sumusunod. Isulat ang titik T kung tama ang isinasaad ng pahayag. At isulat naman ang titik M kung mali. Mayroon lamang kayong 5 segundo para sagutin ang bawat tanong. Ang tanong na bakit ay humihingi ng dahilan ng pangyayari. Ang tanong na paano ay nangangailangan ng dagdag na paliwanag tungkol sa isang tiyak na pamamaraan o proseso. Ang tanong na bakit ay karaniwang nagsisimula sa ngunit, subalit at samantala. Ang tanong na bakit ay humahasa sa iyong kakayahang magpaliwanag. Ang tanong na paano ay nagsasaad ng mga dahilan ng isang kaganapan, gawain, pamamaraan o proseso. Ayan, natapos mo nang sagutin ang mga tanong. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Sa unang bilang, ang sagot ay T. Tama. Ang tanong na bakit ay humihingi ng dahilan ng pangyayari. Sa ikalawa na bilang, ang sagot ay T. Tama. Ang tanong na paano ay nangangailangan ng dagdag na paliwanag tungkol sa isang tiyak na pamamaraan o proseso. Sa ikatlong bilang, kung ang sagot mo ay M, tama ka. Ang bakit ay karaniwan nagsisimula sa kasi, dahil sa o mangyari, at hindi sa ngunit, subalit at samantala. Ang T ang tamang sagot sa ika-4 na bilang. Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na bakit, nahahasa ang iyong kakayahan sa pagpapaliwanag. Sa ika-5 tanong, ang sagot ay M, mali. Ang tanong na paano ay nagsasaad ng pamamaraan kung paano ginawa o nangyari ang isang bagay o sitwasyon. Ngayong araw, atin namang tatalakayin ang pangalan at panghalip. Kung makalalabas ka ngayon, saan mo gustong mamasyal? Gusto mo bang libutin ang Pilipinas? Handa ka na bang mamangha sa ganda ng mga ipinagmamalaking lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao? Kung gayon, tayo na't maglakbay. Pero huwag niyong kalimutang isulat sa inyong mga papel ang mga mahalagang detalye at impormasyon sa ating paglalakbay. Tandaan mo ang mga salitang lalabas mamaya
dahil may kaugnayan ito sa ating bagong aralin. Kung kayo ay handa na, simulan na natin ang paglalakbay. Alam niyo ba kung saan matatagpuan ang bagong nayong Pilipino? Ito ay matatagpuan sa Clark, Pampanga. Dito natin makikita ang bagong nayong Pilipino. Ang nayong Pilipino ay itinayo ayon sa konsepto ng dating unang ginang Imelda Marcos. Siya ang nagpasimula ng isang cultural theme park sa buong bansa upang ipamalas ang ganda at yaman ng ating kultura. Dito mo mararanasan ang iba't ibang kultura at tradisyon at ang mayamang pamana ng ating mga ninuno. Mamamangha ka rin sa ating magagandang tourist destination sa buong bansa at mababalik tanaw mo ang makulay at mayaman nating kasaysayan. Makikita mo rin ang replika ng tahanan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang Mount Tabon sa Palawan, ang Barasuing Church sa Malolos. Masisilayan mo rin ang iba't ibang disenyo ng pamayanan at paraan ng pamumuhay ng mga kapatid nating Igorot, Kalinga, Ifugao at mga Aita. May mga musikero at mananayaw din na nagtatanghal sa nayong Pilipino upang ipakita ang ating mayamang kultura at may pagmalaki sa mga turista. Ang mga ganitong pagtatanghal ay karaniwang makikita sa mga pista sa nayon. Talagang napakaganda ng nayong Pilipino. Nawa ay natuwa kayo sa ating paglalakbay. Lahat ng mga salita kanina na iyong nakita ay tinatawag nating pangalan at panghalip. Una nating tatalakayin ay ang pangalan. Ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Kapag sinabi nating pangalan, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, gaya ng unang ginang Imelda Marcos, mananayaw, mang-aawit, ate, kuya, guro, pulis at doktor. Ang mga pangalan naman na tumutukoy sa bagay ay gaya ng papel, ballpen at tsinelas. Kung ngalan ng hayop ang tinutukoy, ito ay gaya ng ibon, pusa, bantay, muning, tagpi, Philippine eagle. Sa pangalan naman na tumutukoy sa pook o lugar ay gaya ng Clark, Pampanga, Mount Tabon, Palawan, Hagdan-Hagdan, Palayan, Barasuing Church, kusina, paaralan, plaza at parke. At ang pangalan naman na tumutukoy sa pangyayari ay gaya ng Panagbanga Festival, binyag, kasal at araw ng mga bayani. Natitiyak kung alam mo na ang kahulugan ng pangalan. Kung gayon, maipapakita akong mga salita. Maaari mong tukuyin kung ito ay pangalan o hindi. Iguhit ang masayang mukha kung ang salita ay isang pangalan. Iguhit naman ang malungkot na mukha kung hindi. Una, Mactan, Cebu. Ikalawa, Nisa. Ikatlo, Akin. Ikaapat, Davao. Lima, Dito. Pang-anim, Manlalaro. Pito, Koneho. Walo, Nena. Siyam, Baril. At pang-sampu, Iyan. Ating alamin ang mga sagot. Sa unang bilang, ang sagot ay masayang mukha. Sa ikalawa, ang sagot ay masayang mukha. Sa ikatlo, malungkot na mukha ang sagot. Kung ang sagot mo sa ikaapat ay masayang mukha, tama ka. Kung sa panglima, ang sagot mo ay malungkot na mukha, tama ka.
Sa pang-anim hanggang pang-siyam, ang sagot ay masayang mukha. At sa panghuli, ang sagot ay malungkot na mukha. Hahasain na natin ang iyong kasanayan. Ito naman ang sagutin mo. Punan mo ng tamang pangalan ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. Mayroon ka lamang 5 segundo upang masagot ang bawat katanungan. Masaya ako dahil uuwi na si tatay mula sa Puang. Matagal na siyang OFW at tiyak kong may pasalubong siya para sa amin. A. Davao. B. Dubai. Nginat-ngat ng alaga naming aso ang aking puwang na naiwan ko sa may pintuan kanina. Kaya naman bumili si nanay ng kapalit. A. Bag. B. Tsinelas. Ikatlong bilang. Si Puwang ang kasama ko tuwing umaga na namamasyal sa may parke. A. Tagpi. B. Ibon. Ika-4 na bilang. Si Puwang ang aking guro na labis kong hinahangaan. Kahit siya ay may edad na, siya pa rin ay masipag at magaling magturo. A. Ginang Balbalosa. B. Captain Romero. Marami ang nagpaabot ng pakikiramay sa puwang ng aking lolo. Subalit, hindi sila makakarating dahil sa sitwasyon natin ngayon. A. Burol. B. Pasko. Ating alamin ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay B. Dubai. Sa ikalawang bilang, kung ang sagot mo ay B. Tsinelas, tama ka. Sa ikatlo, ang tamang sagot ay A. Tagpi. Sa ika-4 naman, ang tamang sagot ay A. Ginang Balbalosa. At sa ika-5, ang tamang sagot ay A. Burol. May dalawang uri ng pangalan. Ito ang pangalang pantangi at pambalana. Ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari. Pag sinabi nating pangalang pantangi, ito ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, tao, Nora. Bagay, Mongol. Hayop, Philippine Cobra. Pook, Universidad ng Pilipinas. Pangyayari, Sinulog Festival. Ang pangalang pambalana ay tumutukoy sa ditiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Halimbawa, tao, doktor. Bagay, lapis. Hayop, ahas. Pook, paaralan. At pangyayari, pista. Ngayon, atin tignan kung kaya mong sagutin ang mga sumusunod na pagsasanay upang hasain ang iyong kaalaman. Isulat lamang ang pantangi kung ang salitang iyong makikita ay tumutukoy sa tiyak na ngalan. At pambalana naman kung hindi naman tiyak na ngalan ang mga salitang iyong makikita. Bibigyan kita ng 5 segundo upang sagutin ang bawat katanungan. Unang bilang, sakit. Ikalawa, savior. Ikatlo, tasa. Ika-4, Pasko. Pang-5, bangus dagupan. Ating alamin ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, ang sagot ay pambalana. Sa ikalawa, kung ang sagot mo ay pantangi, tama ka. Pambalana ang sagot sa ikatlong bilang. Pag ang sagot mo sa ika-4 ay pantangi, tama ka. At sa huling bilang, ang sagot ay pantangi. Ang panghalip ay mga salitang pamalit
o panghalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop at puok. Sa madaling sabi, ito ay humahalili sa pangalan. Ang mga halimbawang salita ay ako, ikaw, tayo, kami. Balikan natin ang mga salita kanina. Isulat ang tama kung ang salita ay isang panghalip at isulat naman ang mali kung ang salitang iyong mababasa ay hindi panghalip. Unang bilang, unang ginang. Ikalawa, siya. Ikatlo, mananayaw. Ikaapat, kanya. Ikalima, ito. Ang sagot sa unang bilang ay mali dahil ito ay isang pangalan. Pagsagot mo sa ikalawa ay tama, magaling dahil ang salitang siya ay isang panghalip. Sa ikatlong salita, ang sagot ay mali dahil ito ay pangalan. Sa ikaapat, ang sagot ay tama. At sa panglima naman, ang sagot ay tama rin. Ating panoorin ang isang eksena. Tandaan ang mga salita na ginamit at ating suriin ang mga salitang lalabas. Isulat sa inyong mga papel, PN, kung salitang iyong makikita ay isang pangalan. PH naman kung ang salitang inyong makikita ay isang panghalip. Nako, nawawala ang pitaka ko. Diyan ko lang ipinatong ang bag ko kanina. Tignan mo sila, nakatigil na sila sa atin. Paano yan? Nakakahiya. Tulungan mo munang hanapin ko dito sa upuan natin. Puro mga papel lang ang laman ng bag mo. Ano bang hinahanap ninyo? Ang pitaka ni Teo? May malaking halaga iyon dahil padala iyon ng tatay niya panggastos sa buong araw. Ganito bang itsura ng pitaka mo? Hayan! Akin yan! Salamat sa iyo, Aheriko! Walang anuman, sa susunod itago mong mabuti ang iyong pitaka. Ating tingnan kung tama ang sagot mo. Sa unang bilang, ang salita ay isang pangalan, kaya PN ang sagot. Sa ikalawa, pag ang sagot mo ay PH, tama ka. Ang sagot sa pangatlo ay PN, at sa pang-apat naman ay PH. PN ang sagot sa panglima at pang-anim na bilang. Isang panghalip ang salita sa pangpito, kaya PH ang sagot. PN ang sagot sa pangwalo. At sa pangsyam at pangsampu, ang sagot ay PH. Ang pangalan ay bahagi ng ating pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Ang panghalip naman ay bahagi ng pananalita na humahalili sa pangalan. Ang pangalan at panghalip ay napakahalaga sa ating komunikasyon dahil dito mas nauunawaan at naiintindihan ang ating mga mensaheng gustong ipabatid. Mas maayos na pagpapahayag at pagkakalahad ng mensahe at mas matibay ang samahan dahil sa mas magandang komunikasyon. Ihanda na ang iyong ballpen at papel at atin nang simulan ang pagsusulit. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na sagot sa mga sumusunod na mga pangungusap. Mayroon ka lamang 5 segundo upang masagot ang bawat katanungan. Unang bilang, si Puwang ang ating pambansang puwang. Ikalawa, gusto kong manood ng palabas sa puwang. Ikatlo, tuwing 12 ng Hunyo, ipinagdiriwang natin ang puwang. Ikaapat, nang dahil sa pagtatanim ng gulay, hindi puwang magugutom ngayong pandemya. Ikalima,
Kailangan lahat puwang ay marunong sumunod sa mga batas na itinakda ng gobyerno. Halika, sagutin natin ang pagsusulit. Sa unang tanong, ang sagot ay Dr. Jose Rizal at Bayani na parehong pangalan. Sa ikalawang tanong, ang sagot ay Plaza na isa ring pangalan. Sa ikatlong bilang, kung ang sagot mo ay Araw ng Kalayaan, ay tama ka. Ang Araw ng Kalayaan ay isang pangalang pantangi dahil ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng pangyayari. Sa ikaapat na bilang, ang sagot ay sila. Subalit, kung ating susuriin ang pangungusap, pwede rin nating gamitin ang panghalip na tayo. Sa panglima, ang sagot ay tayo. Subalit, tulad ng ginawa natin sa ikaapat, maaaring ang sagot din dito ay panghalip na sila. Para sa iyong takdang aralin, bumuo ng isang maiksing sanaysay tungkol sa pangarap mo sa buhay. Bilugan ang mga pangalan sa teksto at sa lungguhitan naman ang mga panghalip. Yan ang kambuan ng aralin sa araw na ito. Abangan ang ating bagong aralin sa susunod na muling pagyayamanin ang iyong kaalaman at huhubugin ang iyong pagkatao. Tandaan, ang edukasyon ang pundasyon mo sa mas matatag mong kinabukasan. Ginoong Alvin Sipo, ang Teacher Chinito na gagabay sa inyong pagkatuto sa Filipino. Mabuhay! Wikang Filipino, sulong Pilipinas! Paalam!